Amen. Hallelujah. Magandang hapon po sa lahat. Ang magandang gabi, umaga, tanghali sa mga manonood ng service po nito. Hallelujah. Talaga napakasarap po magpuri sa Panginoon. Talaga napakasarap magbabad sa kanyang presensya. At sadya naman talagang napakasarap magtago sa kanyang dilim. Amen? Praise God. Ako talaga pong kanina pa ninenervyos. At itong nervous ko, hindi nervous na natatakot ako na ako ihaharap sa inyo para gamitin ng Panginoon. Ito yung nervous na to, alam ko to, excitement to. Nararamdaman ko ito. Na excited akong i-share sa inyo ang salita ng Diyos. At alam ko, may gagawin ang Diyos sa bawat isa sa atin. After na matapos itong kanyang gawain. Amen? Amen. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. At before ako magkwento, alin ko muna itong slide ko, no? Amen. Okay. For the declaration po tayo, from the Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight of the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable years of the Lord. So, mag-pray po muna tayo. Heavenly Father, we praise you, Lord God. Sadya, Panginoon, napakasarap, Panginoon, ng pakiramdam, O Lord, na kami, Panginoon, ay nagagamit mo, Panginoon Diyos. O Lord God, kami nagpapagamit, O Lord God. Patuloy mo kami, Panginoon, itago sa iyong lilim, Panginoon Diyos, O Lord God. Nandito kami, O Lord God, upang pag-aralan, O Lord, ang iyong salita, Panginoon Diyos. Namnamin namin ito. Be our teacher, guide us, O Lord God. Hindi namin, Panginoon, kayang magsalita ako, kailangan hindi ko kaya magsalita dito mag-isa, Panginoon Diyos. Hinihingi ko, Panginoon, ang iyong patnubay, O Lord God. Ikaw maging sentro, O Lord God, ng service na ito, Panginoon. Ikaw maiangat, O Lord God, sa buong service na ito, Panginoon Diyos. O Lord God, i-bless mo, Panginoon, ako, yung servant, O Lord. Use me as your footstool, O Lord. Bless mo, Panginoon, ang congregation, ang Panginoon, ang mga kapatiran na naririto. I-bless mo rin, Panginoon, ang mga taong nanonood, nakikinig, Panginoon, ng salita mong ito. O Lord God, maraming salamat, O Lord, sa iyo, sa iyong salita. I-bless mo, Panginoon, ang salita, ang iyong preacher na gagamitin, O Lord God. Itago mo ko sa iyong lilim, O Lord. Maraming salamat, O Lord God, sa iyo lahat ang kapurihan at ang pasasalamat sa pangalan na si Jesus. Amen and amen. O hallelujah, hallelujah. So, lahat po tayo, siguro dumaan naman tayo sa pagiging estudyante, hindi po ba? At lahat tayo dumaan din sa mga projects. Amen? So, pag tayo po may projects sa school, lalo na't yung project na yun na pinagawa sa atin, ay kapaki-pakinabang sa araw-araw natin gagawin. Ito po yung ating pahahalagahan. Dahil yung may labor of love yun Pinaghirapan mo yan sa pagginastosan ng magulang yun, sa pag-iigihan mo. Hindi lang sa pagkakaroon ng magandang grado, kundi para ito'y magamit mo. Amen? Kalimitan kasi sa practical arts, di ba yung mga nagagamit sa bahay, ang ating pong mga proyekto. So, yun po yung pinagbuhusayan natin. Amen? So, kaya ko po ito sinasabi ito, itong proyektong ito na ating ginawa, ito po ay mayroong portion na, ito na mismo, ang tatalakayin natin. Sa hapong ito, na binigay ng Panginoon itong mensaheng ito, hahanguin po natin ito sa Book of Isaiah 64:8. Nasabi po dito, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are the potter. And all of us are the work of your hand. Amen po ba? So, ito po si Lord. Alam naman natin na talaga namang lumikha ng lahat. Amen? Amen po. So, may mga some Bible verses po ako dito na talaga namang pinapakita dito, sinasabi mismo ng mga prophets na sila ay clay lamang at nilikha ng Panginoon. Amen? So, our God, our God Father, is a potter and also a creator. Amen? So, napakaraming katangian ng Panginoon. So, ito lang po kukunin natin sa ngayon na siya po ay isang potter at a creator. Amen? So, almost the same. Amen po. Sinasabi po sa Genesis 2:7, And the Lord God formed man of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. So, napaka-special po natin sa Panginoon. Amen? Napakarami po niyang nilikha. From the first day
until 6th day. Pero 6th day, doon niya po nilikha ang tao. Amen po? At sa paglikha po niya ng tao, yun lamang po ang kanyang talagang hinugis na kawangis niya. Amen? At talagang ginamit niya ang kamay niya to form us, to form a human. Amen? At doon po, ay bukod tanging tao lamang ang hiningahan niya sa ilong, sa nostril. Amen? Magkaroon ng buhay. Amen po ba? So, ganun tayo ka-importante sa Panginoon. At doon nakikita po natin kung paano ginawa ng Diyos ang tao. Amen? So, talagang pinagkalooban niya ng authority ang tao. Amen po? At sa second po, na verse, kay Job. From Job, Book of Job 10:8-9, your hand shapes me and made me. Will you now turn and destroy me? So sa Tagalog po yan, maganda rin po sa Tagalog. Hindi naman po siya yung nagrereklamo sa Panginoon dito. So tinatanong lamang niya kung ano yung kalagayan niya. At siya yung naniniwala dahil po siya nagtanong, dahil iniwan siya ng mga kaibigan niya, nawalan siya ng mga mahal sa buhay, mga anak niya, mga ari-arian niya. Di po ba? At tapos po, even his wife, no? Na talaga namang sinabi, sumpain mo na yung Diyos mo nang mamatay ka na. So siya nagtatanong lang. Alam ko na, sinasabi ni Job dito, yung pagkakasabi niya na, ikaw ang lumikha sa akin kung gumawa sa akin mula sa alabo, ikaw rin ba ang dudurog sa akin? Pero alam ko, na ni Job yun, na hindi, alam ko na hindi mo kayang gawin sa anak mo yun. Dahil ikaw ang creator ko. Hindi mo, ikaw ang naglikha, imposible ikaw ang mag-destroy sa akin. Kaya yun lang sinasabi ni Job dito. Hindi po siya nagreklamo, hindi po siya yung nagdidemand sa Panginoon. No? Dahil sa kabutihan ng Panginoon, alam niya na may gagawin at gagawin ang Panginoon sa buhay niya. Amen? At ang isa pa po ay sa Psalm 139:13. So alam ko po na familiar kayo sa mga verses na ito. You are the one who put me together inside my mother's womb. Kilala tayo ng Panginoon from the start. But before pa naman ibigay tayo, ilagay tayo ng ating mga magulang sa sinapupunan ng ating mga ina, kilala na niya tayo. Alam niya kung anong hugis ng ilong na ibibigay niya. Alam niya kung anong hugis ng mata. No? Alam niya kung makakalbo ka. No? At alam niya rin kung mataba ka o ano. But ang Panginoon, alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Alam niya ang magiging buhay natin. So, isa siya, ikukumpara ko po ang Panginoon. Isasampul ko lang po ang isang manufacturer ng isang sasakyan. Or Toyota or Isuzu. Before nila ilabas yan, pinag-aralan na muna nila yan. Di ba po? So alam nila kung ano makakasama at makakabuti sa sasakyan. Ganun din po ang Panginoon. Alam po ng Panginoon na makakasama sa atin ng mga bisyo. Kaya po, pinagbabawan niya yan. Amen po? Alam niyo po na masama yun eh. Ikaw po ang creator, alam mo kung ano yung makakabuti at makakasama sa ginawa mo. Alam mo ang kahinaan niya at kalakasan niya. Amen po? Amen. Oh, hallelujah. Makapunahan to kayo ah. Huwag naman. Proverbs 19:21 po. Many are the plans in the mind of man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Amen? So dyan naman po, Panginoon, ang tao naman talaga ay napakaraming plano sa buhay. Napakarami. Hindi masama magplano dahil ang gusto rin ng Panginoon. Ngunit, kung alam ng Panginoon kung ang plano mo ay may magiging destructive sa buhay mo, hindi niya i-allow yun. Amen po? Amen. So, kasi, dun sa Psalm na to, nakikita ko po dito, kilalang kilala tayo yung Panginoon at kinirate niya tayo na unique. Amen? Pare-pareho man tayo, may kamukha man tayo dito, may kahit tayo, may kakulay tayo, pero isa lang talagang hindi mo may magiging pareha sa gawa ng Panginoon, ang ating fingerprint. Amen? So, wala po nagkakatulad ng fingerprint. Amen? Hallelujah. So, sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, ginawa niya tayong iba't ibang, hindi naman pa pwedeng magkakamukha tayo, hindi naman pa pwedeng lahat ng talento iisa. Amen? Amen po? Amen. Amen. Oh, hallelujah. Exodus 14:14, sinasabi po dito, the Lord will fight for you, need only to be still. Amen? So, hindi lang po dito yun yung talagang, at tayo po ipaglalaban ng Panginoon, kung tayo po ay nasa tama at pinaglalaban po natin yung katuwiran. Hindi po tayo hahanap ng sasabihin, Lord, pagtanggol mo ako sa kapitbahay ko. Hindi ganon. Baka mamay, ikaw gumawa ng kasalanan, gawa may kamalian, inaano pa si Lord, para kukonsintihin ka pa. Hindi po. Inaano po dito na kahit sa pamagit sa kung anumang kaguluhan sa iyong buhay, sa anumang
Pagsubok, manatili ka lang. Paubaya mo sa Panginoon lahat at siya ang gagawa ng kabubuti mo. Dahil kilala niya tayo eh. Alam niya kung anong kabubuti niya, ay kabubuti natin. Amen? Para sa kapurihan niya. Meron lang po akong note sa inyo mga kapatid na movie clip lang po para po makita po natin at maramdaman po natin ang pattern hand. Thank you po, Pastor. Hallelujah. Talagang napakabuti ng Panginoon. Na-feel niyo po ba yung gift na talaga namang tayo hinubog ng Panginoon? Amen po? Amen. So titignan po naman natin dito ngayon yung significance ng nakita po natin. Yung nire-represent ng wheel, clay, wire, furnace, and also the potter. Amen? So wheel po, ito po yung earth na pinalalagyan natin. Amen? Yung clay, tayong mga human, tayong mga tao, na hinubog niya physically and spiritually. Yung wire, yun po ang nagsiseparate sa atin sa mundong ito. Amen? Papaliwanag ko po yung isa-isa niya. Yung furnace o pugon, ito po yung nagpapatibay sa atin. Ito po, dito po tayo isinasalang upang maging matibay. Amen? At yung potter, alam naman po natin ni si Lord yun, na siyang humuhubog sa atin. Amen? Nakita niyo po doon kung paano diyan kaingat hinuhubog ang bawat parte ng isang paso. Walang jar, o isang teacup. Ganun po siya, ganun po niya kamahal ang ginagawa niya. In every pressure na binibigay niya sa clay, ay may corresponding na hugis. Amen? At kung siya ay mapapadiin ng gusto, may tendency maging manibisyon at madaling mabasa. At dapat, kalkulado lahat, maingat, at dapat talagang concentrate yung, nasa concentration yung gagawa. Amen? Amen po. Susunod po natin, will. Nasabi po sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and earth. So the will represent ng earth. Amen? Kasi lahat ng tao nasa earth. At ang potter, ipinatong tayo sa umiikot at saan tayo hinuhubog. Nasa earth tayo. Amen? Amen po? Amen. At ang clay, nagre-represent po sa atin. Amen po? Tayo po yun. From Isaiah 64:8, sinasabi nga po kanina, ito po yung natin. But now, O Lord, you are our Father, we are the clay, and you are our potter. We are all the work of your hand. Amen? Totoo naman po talaga na talagang po Panginoon ay siya po ang nagbigay sa atin ng hugis bilang yung physical at bilang ating spiritual.
Siya po ang naghuhubog sa atin, sa ating spiritual. Na kaya nga po, hindi, ang potter po, hindi po siya gumagawa ng pare-parehas. May iba-iba pong hubis, may iba-ibang gamit. So, ibig sabihin po, ang Diyos po, nasisiyahan po sa bawat ginagawa niya. Pag niya ginagamit, ay natutuwa siya dahil yung kapaki-pakinabang. At kaya nga po, di ba sinasabi sa atin, kaya nga po ang iba sa atin ay pastor, evangelist, teacher, prophets. Hindi po ba? Hindi po pare-parehas tayo ng function sa simbahan. Hindi po tayo po pwede lahat dito worship leader. Hindi po tayo lahat pwede dito manunugto. Amen? May kanya-kanya po tayong function sa simbahan. At ganoon din po ang Panginoon kung paano niya tayo nilikha. May kanya-kanya po tayong bahagi sa kanyang buhay. Hindi po lahat ay po pwedeng tasa. E paano naman po ang pagluluto? Hindi naman po kakasya sa tasa. At hindi rin naman po tayo pwedeng uminom lagi sa palayok. Amen? So, gumagawa din siya ng malalaking shape dahil nga ayun ang kailangan lagyan paggamitan sa ating buhay. Kung na-familiar po kayo sa tinatawag na banggirahan, nandun po ang isang malaking parang palayok, yung tawagin ay yung nilalagyan po ng tubig, malamig po yun. Tapayan. Opo, tapayan po, thank you po. Tapayan po yun na talagang po naranasan ko rin po na uminom sa tapayan dahil hindi naman po ang side po ng aking lola, yung masabi ko lang po, ay hindi naman po talaga mayaman. Kumbaga sila po ay magbubukid. So, kapag po kami nagbabakasyon doon magkapatid, ay talaga namang doon lang, wala po silang ref. Kaya doon po naigib, giniigiban po yun, tinatakpan lamang ng plato, ng losa, at kapag po kumuha po talaga kayo ng tubig doon, ay malamig. Amen? So, ganun po ang, kahit po, diba sinasabi, iba ang luto sa palayok. Galing din po sa clay. Amen? So, yung mga siguro dito, mga kabataan ng 80s, alam niyo pa yung mga binibili ng nanay nyo sa mga kababaihan na luto-lutuan na yari sa palayok, sa mga clay. So, ganun po, lahat ng ginagawa ng potter. Yun po yung mga sample. Amen po? Oh, wala. Sinasabi po dito, dito ay plus baka po Hindi, ganun mo na kaya. Ay, ito na po, sa wire. So, dito na po tayo sa wire. Ano, wala. Hindi. Okay. Sa wire, sa book po ng Romans 12:2, do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So, yung wire po, nakita po natin, nung natapos na pong hubugin, yung palayok o jar or yung teacup, para po mapahiwalay po yung hinubog niyang yun o tayo sa mundong ito, dahil ang will nga po ay nagre-represent ng earth. At yung naman po nga nagawa na clay o jar, ay tayo po yun. Ginagamitan po yun ng pattern ng wire para po mahiwa sa ilalim at para po madali niyang buhatin at ilagay sa furnace. Yun po ang tinatawag na nagse-separate sa atin sa mundong ito. Kasi nasabi nga niya, do not conform this world. Kung ano man ang uso dito, huwag ka makiayon. Amen? So yung pong word na yun, nagre-represent na tayo po ang hinihiwalay ng Panginoon sa mundong ito. To become holy. Amen? Para gamitin niya. Amen po? Dahil kung tayo mananatili sa mundong ito, hindi niya kayang gamitin. At hindi po tayo titibay. Amen? Next po, furnace. Ito po yung marami yung kasabihan. May furnace, mayroong pumpugon, mayroon ding oven, mga social oven. Diba? Sinasabi po sa Isaiah 41:10, fear not, I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. So dito po, nakikita po ng Panginoon sa every time na nilalagay niya tayo sa mainit. Yun po yung test of faith natin. Kasi po kung tayo po ay hindi na isa lang sa mainit, at yung example lang po, yung teacup. Pag nalagyan po yun ng mainit at kumukulo na tubig, mabasag po agad, mag-crack po. Kasi po, ang Diyos, gumagawa po siya. Ang dinidesign, ginagawa niya lahat sa clay, ay yung watertight. Ayaw niya yung may crack.
ayaw niya pag nilagyan niya, may tumatagas. Kasi ayaw niya, yung pagmamahal niya, biyaya niya, pagpapala niya, gusto niya nasa loob natin. Ayaw niya ng tumatagas na may crack. Gusto niya nag-go-overflow, but hindi tumatagas. Iba yung nag-go-overflow sa nag-leak. Amen? Amen. So, iba yung, pag nag-go-overflow, talaga namang grabe. Dahil sinabi ni Lord yun, talagang wala na tayong paglagyan ng biyaya niya. Nag-go-overflow. Pero hindi sinabi ni Lord, nalilik. Ayaw niya na naglilik. Kasi sira ang ibig sabihin ng meaning. Amen? Thank you, Lord. At ang potter, sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans that I have for you," declares, sorry po, wrong typing lang po ito. "Declare the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Created nga po tayo ng Panginoon. Alam niya kung anong mabuti. Alam niya ang plano na mas makakabuti sa atin. Kahit anong plano natin, kung alam niya na mapapasama tayo, mapapahamak tayo, hindi niya pababayaan yun. Depende na lang kung tayo nagpupumilit, kaya iba sa atin ay napapariwara. Amen? Dahil meron tayong free will. Talagang sinasabi ng Panginoon, huwag na yan, alam naman natin, pero talagang nagpupumilit tayo. Kaya tayo ay napapasama. Amen po? Meron lang po ako maliit na kwento. Meron lang po ako konting kwento tungkol sa pick-up. No? Merong mag-asawa na pumunta sa isang store na bilihan ng mga cups, mga ganyan. Nakita nila yung napakagandang pick-up. Sabi ng isa, "Oh, napakaganda naman ito. At talaga namang kakaiba." Ngayon, bigla nagsalita yung pick-up. Pero ano lang po ito, kwento lang po ito. Gusto ko lang po ma-share sa inyo kung ano po yung proseso. Amen? Sabi ng pick-up sa mag-asawa, "Alam niyo ba, hindi ako ganito kaganda dati." Sabi niya gano'n. Kasi, before ako nagkaganito, talaga namang pinisapisa ako ng aking patter. Pinisapisa ako, sinabi ko, "Ang sakit! Ano ba yung ginagawa mo? Napakasakit! Ano ba yung ginagawa? Ba't mo pinipiga ng pinipiga? Bakit mo talagang minamasang maigi?" Sabi ng patter sa kanya with passion. Ay, talagang sabi ng patter sa kanya, "Not yet. Not yet." Yun po sabi ng patter sa kanya. Ngayon, nung siya po ay namasa ng maigi, nilagay siya sa wheel at pinaikot. Pinaikot siya para i-form na po. Sabi nung cleaner naman, "Ano ba yan? Hilong-hilo na ako. Tigilan mo na yan. Ba't pinaggagawa mo? Ayoko na ng gento." Sabi ng patter sa kanya, "Not yet. Not yet." Yan ang sabi ng patter sa kanya. Nung nahubog na po siya, kada umiikot ay napopormahan siya. Nung napormahan po siya, tinanggal po siya ng patter sa wheel at inilagay po siya sa pugon o sa furnace. Sabi, "Ano ba naman talagang torture itong ginagawa mo sa akin kanina? Pinipiga mo ako, hinihilo mo ako, ngayon gusto mo akong sunugin. Ayoko na to, ayoko na." Sabi ng patter, "Not yet. Not yet." Nung natapos yung time na inilagay sa furnace itong pickup, kinuha na ng patter. At nilagyan siya ng magandang design, colorful design, at muli siyang ibinanik sa furnace. Ngayon nagreklamo na naman siya, "Bakit mo ba ako binalik dito? Ayos na kanina eh. Gusto mo ba talaga akong patayin?" Sabi ng patter sa kanya, "Not yet. Not yet." Ngayon, nung natapos na po, na isalang muli, kinuha na po siya ng patter, nilagay po sa isang lamesa, at binigyan po siya ng isang salamin sa harapan niya. At nakita nung teacup ang kanyang sarili, sabi, "Wow! Ako ba talaga ito? Ang ganda naman!" Sabi ng patter sa kanya, "Alam mo ba, kung ikaw ay hinayaan ko, tinigil ako sa pagmasa sa'yo, sa pagpipiga ko sa'yo, at umalis ako, iniwan kita, at hinayaan kong yung reklamo mo dahil nasasaktan ka, iniwan kita, ano mo mangyayari sa'yo? Matutuyo ka, magkakrak ka. Kaya hindi kita tinigilan. Ngayon, kaya din kita inilagay sa wheel
At nahihilo ka para hubugin kita ng mas maganda, mas kapaki-pakinabang na isang pickup. Tapos, kaya rin kita nilagay sa furnace, sa unang furnace, sa unang lagay ko sa iyo, ay para makayanan mo ang mga pagsubok sa mundong ito. Para makayanan mo, pag dumating ang mga pagsubok, ay kayang-kaya mo hindi ka bibigay. At sa pang-apat, na kaya kita ginuhitan, gusto ko makita mo sa sarili mo kung gaano ka kaganda at kung gaano kita kamahal, at kaya kita binalik sa furnace upang alam ko magpatagumpayan mo na totally lahat ang mangyayari sa buhay mo. Amen? Ganun ka tayo kamahal ng Panginoon. Dumating sa punto natin sa ngayon na pandemya, alam ko lahat po sa atin naapektuhan. Merong nawalan ng trabaho, merong nagkulang ng sweldo to support their family. At isa na po rin ako doon, talaga naapektuhan din po talaga. At meron sa atin, dumantong pa sa muntik ng kamatayan. Amen? Pero nandoon, sinabi ng Panginoon, nung susuko ka na, nasa ospital ka na, not yet. Not yet. Amen? So yung iba po nga, ay talagang kinuha na ni Lord. Hindi ko po alam yung purpose ni Lord. Dahil alam ko, bawat hugis, bawat mga shape of gamit na ginagawa niya, ay may katuturan sa buhay niya. At gustong-gusto niya yun. At every time na ginagamit niya tayo sa kanyang gawain, ay nasisiyahan siya. Every time na ginagamit niya ang pastor, nasisiyahan siya. Every time na ginagamit niya ang discipleship leader, nasisiyahan siya. Every time ginagamit niya evangelism to spread the word of God, nasisiyahan siya. Lahat ng E5 na to, nasisiyahan si Lord kung lahat tayo kumikilos. Amen? Ganyan po mag-shape ang Panginoon, kapaki-pakinabang. Amen po? Hindi po siya gumagawa ng anumang imahe na alam niyang ikasasama natin at alam niya na hindi dapat gawin. Amen? Amen po, mga kapatid? Amen. Kaya po ang Panginoon, huwag po tayo magtaka bakit hindi ka po marunong kumanta. Pero ikaw naman po ay nagagamit sa kanyang pagtugtog para sa kapapurihan niya. Ikaw po ay nakakatayo dito upang magamit niya sa pag-share ng Word of God. Amen? Ganun po ang Panginoon. Sinasabi nga, hindi yan naman po pwede. Ang parte ng katawan natin ay lahat ay mukha. Hindi naman po pwede na lahat ay kamay. Paano po tayo makakakita? Paano makakarinig kung walang tenga at mata? Amen? Bawat parte ng katawan natin na bigay ng Panginoon ay merong katuturan, merong function sa bawat isa. Amen po ba, mga kapatid? So, ito nga po, napakabuti ng Panginoon. Nasabi nga po kanina, ang plano ng Panginoon ay hindi talaga naman natin, sino ba naman nagplano na tayo magsa-Saudi? Ako po, hindi ko po plano mag-Saudi. Pero, ako po ay tinawag ng Panginoon para sa Saudi. Amen? Sa ko po, hindi ko po kayang tumayo dito sa inyong harapan. Ngunit sa biyaya at pagtitiwala ng Panginoon, ako po ay nakakatayo dito at ginagamit ng Panginoon para sa kapurihan niya. Amen po? Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At alam ko po, bawat isa ay talaga namang bawat umiikot ang will na kinalalagyan natin, spiritually, tayo po ay mas pinagaganda pa niya, mas pinatitibay habang dumaraan ang panahon sa ating buhay. Amen? Conclusion po tayo mga kapatid. So napakabilis lang po ng ating mensahe. Conclusion po, basahin ko po kasi kung mahaba po masyado kung ilalagay ko pa po. Ano po? We are clay